Kabanata 866. Tinakpan ni Mrs. Chenggeyo ang kanyang mukha, aggressively na sinabi, "Asawa, bakit mo ako sinaktan?" Galit na sinabi ni Ramil Chenggeyo, "Huwag kang masyadong bastos kay Mr. Argel." Mr. Argel. Mr. Argel? Saan galing si Mr. Argel? Si Mrs. Chenggeyo ay ganap na natulala. Agad na bumaling si Ramil Chenggeyo kay Lito, magalang na yumuko, "I'm sorry for my earlier offense. Please don't take it to heart." Pinagkrus ni Lito ang kanyang mga braso, na walang pakialam na sinabi, "Paulit-ulit kang nagdudulot ng gulo, ngunit may lakas ka ng loob na hilingin sa akin na huwag itong isa-puso. I'm not that magnanimous." Nang marinig ang mga salitang ito, si Ramil Chenggeyo ay napabuga ng malamig na pawis. Naalala niya ang sinabi ni Master Lo. That Mr. Argel is someone even I can't afford to offend. Kung gusto kanyang patayin, mas madali kaysa sa pagtapak ng langgam. Kung gusto mong mamatay, huwag mo akong idamay. Sa Jin City, ang mga salita ni Master Lo ay may lubos na bigat. Kahit si Master Lo ay labis na natakot, kung gaano kaitikot ang binatang ito, si Ramil Chenggeyo ay hindi naglakas loob na mag-isip. "Asawa, bakit ang galang mo sa kanya? Sino sa tingin niya?" Galit na sabi ni Mrs. Chenggeyo. Galit na muli siyang sinampal ni Ramil Chenggeyo, "Tumahimik ka, gusto mo ba akong patayin?" Sa pagkakataong ito, si Ginang Chenggeyo ay ganap na ng ahas na hindi magsalita. Yumuko si Ramil Chenggeyo kay Lito at sinabing, "Ano ang dapat kong gawin para mapawi ang iyong galit?" Sumulyap si Lito kay Yan Rainey at sinabing, "Ano sa palagay mo?" Isang nakakalokong ngiti ang ibinigay ni Yan Rainey, "I'm not some heartless person, I will not make it too hard for you." Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Ramil Chenggeyo. Gayunpaman, ang mga susunod na salitang binigkas ni Yan Rainey ay nagparamdam sa kanya na parang wala nang mabubuhay. Ang matandang Hereden na ito ay maaari lamang sampelan ang kanyang sarili ng 100 beses dito mismo. At para kay Boss Chenggeyo, maaari siyang tumakbo sa paligid ng hotel ng 10 beses na ganap na hubot-hubad. Sinabi ito ni Yan Rainey na may mapaglaro at masayang ekspresyon. Ito. Walang magawang tumingin si Ramil Chenggeyo kay Lito. Nagkibit balikat si Lito at wala siyang ibang pagpipilian. Kailangang gawin ni Ramil Chenggeyo ang sinabi niya. Naka-underwear lang siya, nagsimula siyang tumakbo sa paligid ng hotel. Nang mapagtanto ng mga bystanders na si Ramil Chenggeyo iyon, marami ang naglabas ng kanilang mga telepono para kumuha ng litrato. Si Ramil Chenggeyo ay lubos na napahiya at nangarap na sana ay gumapang siya sa isang butas. Sinimulang sampelan ni Madam Chenggeyo ang sarili niyang mukha, puno ng panghihinayang. Bakit kailangan niyang makipaglokohan sa 2 taong ito? Malamig na bamantong hininga si Yan Rainey, "Lagyan mo ito ng lakas. Hindi ganoon kalambot noong sinaktan mo ako." Sa sandaling iyon, bumaba si Feline at nakita ang eksenang ito. Nagulat na sabi niya, "Anong buhay na eksena?" Tumingin si Yan Rainey kay Feline, malungkot na nagsalita kay Lito, "Guro, bakit nandito ang babaeng ito? Binigyan niya tayo ng problema sa cruise dati." Pinunasan ni Lito ang kanyang ilong at sinabing, "Ito ay isang mahabang kwento, ipapaliwanag namin habang tayo ay naglalakbay." Yumuko si Yan Rainey, maasim na komento, "Hindi ka pa nasilaw sa kagandahan niya, no?" Walang salitang sumagot si Lito, huwag magsalita ng walang kaparerekon. Mata ko na kinawit ni Feline ang braso ni Lito, nakasandal sa kanyang balikat, "Little sister, tama ang hula mo. Nagustuhan ako ng iyong amo, ngayon tawagin mo akong asawa ng iyong master." Ha! Para bang mahuhulog ang amo ko sa isang halimaw na tulad mo. Tigilan mo na ang panloloko sa sarili mo. Dumura si Yan Rainey na ikinaiinis, tumalikod. Hinawakan ni Lito ang kanyang noo, walang magawang ekspresyon sa kanyang mukha. Tila walang kapayapaan sa paglalakbay na ito. Ayon kay Feline, ang Ghost Tribe ay kasalukuyang nasa loob ng isang hadlang sa timog silangan ng Sham State. Pagdating nila sa county kung saan matatagpuan ang pasukan ng barrier, makalipas ang 2 araw. Sa county na ito, higit sa kalahati ng mga tao ay karaniwang mula sa Ghost Tribe, nakatira sila kasama ng mga ordinaryong tao. Dahil hindi sila maharlika, wala silang karapatang pumasok sa hadlang, paliwanag ni Feline habang naglalakad sila sa kalye. Nang matapos siya, sa unahan ng karamihan, tila nagkagulo. Isang babaeng punit-punit ang suot na babae ang tumatakbo sa gulat. Nadapa siya at bumagsak sa paanan ng isang medyo may edad na babae, "Tita, tulungan mo ako." Mula sa likuran, 2 matipunong binata ang sumugod sa kanila, may mga tali sa kamay, sumisigaw, "Huwag kang maglakas loob na tumakbo." Ang 2 lalaki ay may espesyal na pattern na nakaberde sa kanilang mga dibdib.
Nang makita ang disenyong ito, nagbago ang mukha ng nasa katanghaliang gulang na babae. Mabilis niyang itinulak ang dalaga. Nagmamadaling tumayo ang dalaga at nagpatuloy sa pagtakbo, tulungan mo ako. Sino ang magliligtas sa akin? Sa mataong kalye, walang nang ahas na humakbang at magbigay ng kamay. Maya-maya, naubusan ng stamina ang dalaga at bumagsak sa lupa. Naabutan siya ng isa sa mga lalaki, tinadyakan siya, "This is for making me run after you." Akmang gapyusan na nila ang dalaga, kumunot ang noo ni Yan Rainey, wala bang nagpapatupad ng batas dito? Paano nila basta-basta na lang magtatali ng tao? Umiling si Feline, ito ang teritoryo ng Ghost Clan. Ang salita ng Ghost Clan ay batas. Tingnan ang mga simbolo sa damit ng mga lalaki. Sila ay kabilang sa Wrong Clan, na isa sa pinakamakapangyarihan sa 4 na clan ng Ghost Clan. Bamantong hininga si Feline, ang mga karaniwang tao. Kahit kaming mga maharlika ay hindi nang ahas na saktan sila ng basta-basta. Curious na tanong ni Yan Rainey, ano ang gusto nila sa isang ordinaryong babae? Ngumisi si Feline, ano pa ba? Itinuturing ng mga young masters ng mga maharlikang pamilyang ito ang kanilang sarili na mas mataas at naniniwalang kaya nilang angkinan ang sinumang magandang babae na makikita nila. Yan Rainey erupted, ngunit ang babaeng ito ay mukhang 13 o 14. Hindi ba sila masyadong mabangis? Walang magawang tumugon si Feline, sa mata ng maharlika, ang mga karaniwang tao ay hindi itinuturing na tao, maaari silang insultuhan ng basta-basta. Sinulyapan niya si Lito na may malalim na tingin, ipapayo ko sa iyo na maging cool ang ulo at huwag makisali sa negosyo ng ibang tao. Sa pagkakataong iyon ay nakagapos na ang dalaga at hinihila ng 2 lalaki. Nang makita ito, umiling si Lito at sinabing, hindi ko mapigilan, nag-e-enjoy lang ako sa pagpasok ng aking ilong sa negosyo ng ibang tao. Lumapit siya at mahinahong utos, stop. Nagbago ang mukha ni Feline, at bumulong siya, ito na ang gulo. Napatingin ang 2 lalaki sa kanilang mga balikat nang marinig ang ingay, na nakatingin kay Lito, anak, nakikipag-usap ka ba sa amin? Tumango si Lito, itinuro ang babae, hayaan mo siya. Napakurap-kurap sa gulat ang 2 lalaki, hindi pinangarap na sino man sa county na ito ang maglalakas loob na magsalita sa kanila ng ganoon. Am I hearing you right? You're asking US to let her go. Nanunuya ang isa sa kanila. Humalukip-kip si Lito sa kanyang dibdib at sumagot, bingi ka ba? Kailangan mo bang ulitin ko ito? Dumilim ang mukha ng lalaki, boy, medyo mayabang ka. Kanino ka pamilya galing? Bahagyang ngumiti si Lito, hindi ako bahagi ng Ghost Clan. Paf! At his words, the 2 guys almost sped out their surprise, you're an outsider, no wonder you're so gutsy. Nagtaas ng manggas ang 2 lalaki at lumapit kay Lito, dahil hindi ka mula sa Ghost Clan, huwag mo kaming sisihin sa hindi pagpigil. Ang isa sa kanila ay kumuha ng isang hubog na kutsilyo na may marka ng kakaibang pattern ng bungo, at inindayog ito kay Lito. Hinawakan ni Lito ang Xuanyuan sword, at sa isang casual na pag-indayog, ang hubog na talim ay nahati sa 2. Umalis ka na, o harapin ang kahihinatnan. Mahinang sabi ni Lito. Nagdilim ang mukha ng 2 lalaki, nang mapagtanto nilang hindi ordinaryong tao ang binatang ito. Gayunpaman, sa harap ng napakaraming tao, kung sila ay actress ngayon, ito ay isang kahihiyan sa Wrong Clan. Hey! Medyo mayabang ka, walang kamalay-malay sa nalalapit mong kapahamakan. Sabay na umatake ang 2. Nagdilim ang mukha ni Lito, at may bakas ng pagkainip sa kanyang mga mata. Casual niyang ibinato ang kanyang espada. Naputol ang magkabilang braso nila sa ugat. Ngayon, ang kanilang mga ekspresyon ay ganap na nagbago, ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Wala na silang pakialam sa pagligtas ng mukha. Kung hindi sila umalis ngayon, nanganganib silang mawala ng buhay dito. Mabilis silang naglaho, naiwan ang alingawngaw ng kanilang mapaghiganti na pagbabanta. Anak, hindi ka pababayaan ng Wrong Clan. Humakbang si Feline, puno ng inis ang boses niya, masyado kang walang ingat. May mga mas magandang pamamaraan. Walang pakialam na sumagot si Lito, hindi ko kailangan ng mga pamamaraan dahil mas malakas ako kaysa sa kanila. Umiling si Feline, sa tingin mo ba ay kahanga-hanga ka dahil mas malakas ka kaysa sa kanila? Alam mo ba na ang tunay na kapangyarihan ng Wrong Clan ay kayang kontrolin ang mga natural na elemento, sila ay mga supernatural na nilalang. Kung iniinis natin sila, hindi natin kakayanin ang kahihinatnan. Nagkibit balikat si Lito, wala akong pakialam. Iginala ni Feline ang kanyang mga mata sa inis. Hindi niya masabi kung ang lalaking ito ay sobrang kumpiyansa o walang takot dahil sa kamangmangan. Kinaligan ni Yan Rainey ang dalaga. Napaluhod siya, nanginginig. Salamat sa pagligtas sa akin.
Tiningnan ni Lito si Yan Rainey, at tinulungan ni Yan Rainey ang babae na tumayo. Tinanong ni Yan Rainey ang dalaga, saan ka nakatira? Iuuwi ka namin. Napayuko ang batang babae at umiyak, nanay ko lang. Pinatay siya ng dalawang lalaking iyon habang pinuprotektahan ako. Yung mga bastos. Galit na galit si Yan Rainey. Kumunat ang noo ni Lito, lumingon kay Feline, at sinabing, nagsisisi na ako ngayon. Napataas ang isang kilay ni Feline, huli na, na-offend mo na sila. Umiling si Lito, hindi ko pinagsisisihan ito, pinagsisisihan kung hindi ako nakalayo noon. Dapat ay nawala na sila sa mundong ito. Guru, ano ang dapat nating gawin sa kanya? Habang tinitingnan ni Yan Rainey ang mga sugat ng dalaga, nagtanong ito sa masakit na boses. Sumulyap si Lito sa papalubog na araw, maghanap tayo ng hotel at magpahinga para sa gabi. Ikaw na ang bahala sa kanya. Bukas, pupunta kami ni Feline sa loob ng hangganan. Bahagyang tumango si Yan Rainey, iniisip na ang kaayusan na ito ay tila ang pinakaangkop. Pagkatapos magpalipis ng isang gabi sa hotel, sa umaga ng ikalawang araw, halos hindi pa nagising si Lito nang marinig niya ang isang kalat na umaalingaw-ngaw mula sa pasilyo. Lahat, mag-assemble sa lobby sa first floor. We're on the hunt for an escapee. Binuksan ni Lito ang kanyang pinto, nakita niya ang kanyang kapitbahay na si Feline na lumabas din, bumantong hininga, mukhang dumating ang pamilya Rong para sa paghihiganti. Sa medyo walang pakialam na tono, sinabi lang ni Lito, kung maghiganti sila, hayaan mo sila. Walang dapat ikabahala. Nang makarating silang apat sa unang palapag, nakita nilang ganap na napapaligiran ng mga miyembro ng pamilya Rong ang hotel, kaya hindi na ito maarak. Nandoon din ang dalawang individual na binugbog kahapon. Maliwanag na may hinahanap sila, at sa pagtitig ng kanilang mga mata kay Lito, agad silang umungol, ang batang iyon. Nang marinig ito, mabilis na pinalibutan ng mga miyembro ng pamilya Rong si Lito at ang kanyang mga kasama. Nangunguna sa kanila ang isang matipunong lalaki, nakatayo sa mahigit 2 metro ang taas, ang kanyang katawan ay tila nagliliwanag ng hangin ng karahasan. Tinanong niya, so, ikaw ang nanakit sa mga tauhan ko mula sa pamilya Rong. Tumango si Lito, ma'am. Hehe, kung gayon maaari mo lamang mabayaran ang iyong mga kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan. Itinaas ng lalaki ang isang napakalaking silver war axe, ipinatong ito sa kanyang balikat, at nagsimulang sumulong kay Lito. Tumigil ka. Sa sandaling iyon, biglang humakbang pasulong si Feline, nag-flash ng jade plaque, ako ay kabilang sa pamilya Tian, paprotektahan ko ang lalaking ito. Kung manggahas kang saktan siya, ituring mo ang iyong sarili na kaaway ng pamilya Tian. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng lalaki nang makita ang jade token. Iyon ba ay isang Ghost Clan Death Immunity Decree? Ngumisi ang lalaki, karapat-dapat bang gamitin ang gayong mahalagang token na Nagel iligtas buhay upang iligtas ang isang tagalabas? Sumagot si Feline na may blankong ekspresyon, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Kinuha ng lalaki ang token, binasag ito sa lupa, pagkatapos ay inutusan ang kanyang mga tauhan, aalis na tayo. Pag-alis nila, tumalikod ang lalaki at ginisyon si Lito, pretty boy, maswerte ka sa pagkakataong ito sa pagkakaroon ng Death Immunity Decree. Sa susunod, huwag kang magpakatanga. Malamang na walang pangalawang life-saving token ang babaeng ito. Pagkatapos niyang sabihin ito, umalis ang kanyang mga tagasunod sa pangungutya. Habang pinapanood silang umalis, nakahinga ng maluwag si Feline, at sinabi kay Lito, tapos na. Tara na. Kinuha ni Lito ang nabasag na jade token mula sa lupa at nagtanong, ito ba ay isang mahalagang bagay? Ang mga manunood na nakapaligid sa kanila, kabilang ang innkeeper, ay nagsabi, binata, alam mo ba? Itong Ghost Clan Death Immunity Decree ay inilabas lamang ng 10 beses kada daang taon. Kapag lumitaw ito, lahat ng mga nakaraang pagkakasala ay binabaliwala. Ito ay isang kayamanan na pinapangarap ng mga tao ng Ghost Clan na magkaroon. Tumingin si Lito kay Feline at sinabing, salamat. Seryoso ang ekspresyon ng mukha, sinabi ni Feline, wala ng Death Immunity Decrees ngayon, kaya dapat kang maging mas maingat sa hinaharap. Pagkasabi nito ay tumalikod na siya at umalis. Walang sinabi si Lito at umiling lang, bumubulong sa sarili, sa totoo lang, hindi mo kailangang gumamit ng Death Immunity Decree. Kabanata 867. Hindi nagtagal, umalis sina Lito at Feline patungo sa Stairway of Heaven. Ang Stairway of Heaven ay isang lugar na katulad ng isang altar, na may kabuuang 13 hakbang patungo sa pasukan ng hadlang. Umakyat sila sa hagdan, bumulong si Feline ng isang lihim na enchantment ng tribo ng multo, at bumukas ang malaking pinto ng barrier. Sumunod ang isa sa isa, pumasok sila sa barrier. Sa loob ng harang, ito ay isang mundo na ganap na hindi katulad ng bayan ng county.
Nakita nila ang 5 magkadikit na taluktok ng bundok na nakatayo sa kanilang harapan, kung saan 4 na bundok ang itinayo na may mga istruktura mula paa hanggang taluktok. Ang mga gusaling ito ay medyo katulad ng mga pavilion at tore noong sinaunang panahon, malalawak na daan na sementado ng mga bluestone na brick, na paikot-ikot pataas. Ang tribo ng Ghost ay may kasaysayan ng mahigit 3,000 taon. Ang lugar na ito ay itinatag ng banal ng tribo ng multo, si Mokro. Nakita mo ang tuktok ng bundok na iyon na walang anumang mga gusali, sa tuktok ng bundok ay ang banal na templo ng Mokro, iyon ang sagradong lupain ng aming Ghost Tribe, sabi ni Feline nang may paggalang habang nakatingin sa bundok sa gitna. Pagkatapos, itinuro niya ang isa sa mga bundok, ang bundok na iyon ay kung saan nakatira ang aming Tian clan. Pagkasabi niyon ay nagpatuloy siya patungo sa nasabing bundok. Narating nila ang engranding bulwagan sa tuktok ng bundok kung saan binantayan ng isang matandang lalaki ang pasukan. Sinabi ni Feline sa matanda, nasa panganib ang ating master, kailangan kong makita ang pangalawang elder. Tumango ang matanda, pumasok sa engranding bulwagan, at bumalik pagkaraan ng ilang sandali, mayabang na sinabi, pinapayagan ka ng elder na pumasok. Pumasok si Feline sa engranding bulwagan, nang susundan siya ni Lito, biglang hamarang ang matanda sa kanyang dinadaanan, hindi ka makapasok. Tumigil si Lito sa kanyang mga hakbang, walang sinabi. Kay Feline, sinabi niya, sige na. Tumango si Feline at pumasok, at ang mga pinto ng malaking bulwagan ay nagsara sa likod niya. Noon lang, isang makulit na binata ang sumilip mula sa kabilang panig, na kinausap ang matanda. Bumalik na ba si Feline? Magalang na tumango ang matanda, ganap na nagbago ang kanyang kilos, Master Tian, kakapasok lang ni Feline. Hey! Ngumisi si Carlo Tian at saka lumingon kay Lito. Narinig kong nagbalik si Feline ng isang mortal. Baka may sinundo siya sa labas. Tiningnan niya si Lito pataas at pababa, pretty boy, hindi ito lugar kung saan maaari kang tumuntong. Umalis ka kaagad. Kung sila ay nasa labas, tiyak na bibigyan siya ni Lito ng isang piraso ng kanyang isip. Gayunpaman, dahil ito ang lugar ng Ghost Clan, ayaw niyang magdulot ng gulo para kay Feline, kaya nanahimik siya. Ngunit nang makita ang katahimikan ni Lito, si Carlo ay naging mas mayabang, na inabot upang tapikin ang mukha ni Lito. Anak, bingi ka ba? Sumigaw ka kung naririnig mo ako. Tiningnan siya ni Lito nang walang pakialam, lumayo. Nagbago ang mukha ni Carlo dahil dito, at hindi nasisiyahang sinabi niya, ano ang sinabi mo? Sinasabihan akong lumayo. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang magiging tagapagmana ng pamilyang Tian. Bang! Maya-maya lang ay bumukas ang pinto ng malaking bulwagan. Lumabas si Feline at mahinang nagsabi, Young Master Carlo Tian, hindi ba medyo walang ingat ang iyong mga salita? Tulad ng alam ng lahat, ang kahalili ng lahi ng Tian family ay ang aking master, si Tikong Tian. Nang marinig ito, kumagalpak ng tawa si Carlo, sa pagkakaalam ko, hindi sigurado ang kapalaran ni Tikong kung sino ang magiging kahalili sa hinaharap, hindi pa rin sigurado. Bigla niyang itinaas ang baba ni Feline at walang kabuluhang sinabi, kung mamatay si Tikong, maaari kang lumapit sa akin. Lagi kong tinatanggap ang mga kagandahang tulad mo. Namumula ang mukha ni Feline sa galit, ngunit mas mataas ang katayuan ng kabilang partido, kaya hindi siya makasagot. The next second, may biglang humawak sa wrist ni Carlo. Ang gumawa ng hakbang ay si Lito. Isang matinding sakit lang ang naramdaman ni Carlo, namula ang mukha niya sa matinding paghihirap, anak, nililigawan mo ba si kamatayan? Binitawan ni Lito ang kanyang kamay at walang pakialam na sinabi, humingi ng tawad sa kanya. Hahaha, ako ang amo niya, she should serve me like a horse and ox. Ako, apologize to her. You must be dreaming. Sabi ni Carlo sa mayabang na ekspresyon, parang narinig lang niyang biro. Sa sumunod na segundo, ang kanyang palso ay sobrang sakit, malamig na sinabi ni Lito, sabi ko humingi ng tawad, bingi ka ba? Sumimangot ang mukha ni Carlo, bata, paano mo ako hindi respetuhin ng ganito, wala kang lugar na malilibingan. Nang makita ito, nagulat si Feline at mabilis na hinawakan si Lito, Lito, tumigil na kaagad. Sumulyap si Lito kay Feline, nang makita ang kanyang nalilito na ekspresyon, sa wakas ay bumitaw siya ng maluwag. Kailangan nating umalis ng mabilis. Nagmamadaling hinailan ni Feline si Lito. Think you can escape? I'll sort you out. Nagngangalit ang mga ngipin ni Carlo sa galit, ngunit habang handa siyang habulin sila, bumukas ang pinto ng malaking bulwagan, at sinabi ng isang matandang lalaki, Young Master Carlo, pinapasok ka ni Elder Alvin Tian. Pakakawalan kita sa ngayon at hahayaan kang mabuhay ng kaunti pa. Sa isang malisyosong tingin, kinausap ni Carlo ang mabilis na nawawalang figure ni Lito bago pumasok sa Grand Hall.
Sa loob, nakatayo ang isang elder na nakasuot ng puting roba na nasa likod ng hagdan ng mga kamay. Ito ay si Elder Alvin, pangalawang elder ng pamilya Tian. Yumuko si Carlo sa kanya bilang paggalang at binati, "Lolo." Lumingon si Elder Alvin, buong pagmamahal na nakatingin kay Carlo, at tumango, "Mag-ingat ka, siguraduhing walang makakahuli sa iyo na nakikipag-ugnayan sa pamilya Wu." Ngumisi si Carlo, "Lolo, makasigurado ka, walang mag-uugnay sa paghuli ni Tikong sa atin." Nagsalita si Elder Alvin na may malungkot na ekspresyon, "Mas mabuting maging maingat pa rin." Kahit nabihag si Tikong, nananatili ang kanyang impluwensya, lalo na ang babaeng iyon na nagngangalang Feline. Isa siyang malaking banta. Hiniling lang niya sa akin na pakilusan ang kapangyarihan ng buong angkan para humingi ng mga tao mula sa pamilya Wu, ngunit tinanggihan ko siya dahil sa hindi sapat na ebidensya. Malamig at walang awa, iminungkahi ni Carlo, bakit hindi na lang siya patayin. Bagamat nakakahiyang mawala ng ganoong kagandahan, kung mananatili siyang hadlang para magmana ako ng linya ng pamilyang Tian, anong pagpipilian ang mayroon tayo? We can't be reckless, making a move on her now will pupuko ng hinala. Mahigpit na pinatigil ni Elder Alvin ang ideyang iyon, pagkatapos ay pinayuhan, "Huwag mag-alala tungkol sa lahat ng iyon ngayon. Sa ilang araw, ito ay ang King of Ghosts Convention, dapat mong paghandaan ito. Kung mananalo ka sa kampyonato, papalitan si Tikong bilang tagapagmana, ito ay magiging natural at lohikal na pag-unlad. Huwag kang mag-alala, Lolo. Sa aking lakas at talento, ang kampyon ng kompetisyon na ito ay tiyak na akin." Kumpiyansang anunsyo ni Carlo. Si Feline, na pinamumunuan si Lito, ay dumating sa tahanan ni Tikong Tian. Ito ay isang napakasimple, kahit na medyo sira-sira na bahay. Pagdating sa harap ng pinto, nakita ni Lito ang isang magandang bahay sa tapat ng kalsada. "Sino ang may-ari ng bahay na iyon?" tanong ni Lito. "Yung kay Carlo Tian, ang mayabang nakakakilala lang natin," sabi ni Feline na may diretsong mukha. Nagtataka si Lito, si Tikong ang tagapagmana ng lahi ng pamilyang Tian, bakit siya tinatrato ng masama? Nang marinig ito, walang magawa si Feline, ito ay isang mahabang kwento. Ang master ay ang nakatatandang anak ng patriarch. Matapos ang kamatayan ng patriarch, ang kapangyarihan ng lahi ng Tian ay nahulog sa mga kamay ng pangalawang elder, si Elder Alvin Tian. At itong si Elder Alvin ay ang lolo ni Carlo. Palagi niyang pinapaboren si Carlo at umaasa siyang palitan ang kasalukuyang amo ng lantaran at patago, na nagnanais na maging susunod na patriarch ang kanyang apo. Nakikita ko, hinaplos ni Lito ang kanyang baba, naisip sa kanyang sarili, tila ang sanhi ng gulo ni Tikong ay hindi kasing simple ng nakikita. Maya-maya lang, lumapit ang isang matandang lalaki na may malungkot na ekspresyon. Siya ang mayordomo ni Carlo. Lumapit siya kay Feline at sinabing, "Malapit ng give-in ang bahay na ito, mas mabuting umalis ka kaagad." Kumunat ang noo ni Feline at nagtanong, "Ano ang ibig mong sabihin?" Matayog na sinabi ng mayordomo, iniisip niyang Master Carlo na napakaliit ng bakuran at gusto niyang palawakin ito. "Nasa daan ang bahay mo." Iritadong sagot ni Feline, "Pinagtatawanan niyo ba ako? Biglang gustong give-in ang bahay namin, saan kami lilipat?" Nagkibit balikat ang mayordomo, na walang pakialam na tugon, "Wala itong kinalaman sa akin. Anyway, may isang oras ka lang para aipak ang lahat." Dahil doon, tumalikod ang mayordomo at naglakad palayo. Ikinuyom ni Feline ang kanyang mga kamao, inilabas ang kanyang pagkadismaya, sobra ito. Sinasamantala lang nila ang pagkawala ng aking master. Dahil doon, tumalikod na siya at pumasok sa loob, nagsimulang mag-impake ng mga gamit niya. Pinigilan siya ni Lito, sinabing, hindi na kailangang mag-empake. Walang magawa si Feline, walang pagpipilian. Mahigpit ang hierarchy sa mga multo, wala akong karapatang hamanin si Carlo. Kung gusto niyang umalis tayo, wala tayong puwang para pigilan. Hey! Napakaraming kalokohan tungkol sa mga hierarchical na antas. Umiling si Lito at Ninitian, sinabing, sa mundong ito, kapangyarihan lamang ang pinakamahalaga. Pero, nag-aalangan pa rin si Feline. Sinabi ni Lito, walang pero. Pakinggan mo lang ako sa bagay na ito. Kaya kung panatilihin ang bahay na ito. Sigurado akong hindi mo gugustuhin na bumalik ang iyong amo sa isang patag na bahay, di ba? Ang pahayag na ito ay tumama ng malalim kay Feline. Pumayag siya, kahit may pagdududa. Makalipas ang isang oras, ang mayordomo ni Carlo ay pumasok sa bakuran at nakita si Lito na nakaupo sa bakuran, umiinom ng tsaa. Dumilim ang mukha niya habang nagtatanong, tapos ka na bang mag-impake? Umiling si Lito, pack up what? Sinabi ng mayordomo, nasisiraan ka na ba ng bait? Malapit ng give-in ang bahay na ito bilang bahagi ng bakuran ni Young Master Carlo.
Dapat mabilis kang umalis. Humigop si Lito ng kanyang tsaa, umiling at sinabing, wala kaming planong lumipat. Sa wakas ay nag-react ang mayordomo, malamig na tumawa, ano? Sasalungat ka ba sa utos ni Young Master Carlo? Sumagot si Lito, tama. Hindi inaasahan ng mayordomo ang isang diretsyong sagot mula kay Lito at lumusob. Bumalik siya maya-maya kasama ang isang grupo ng matipunong lalaki at nagutos, patayin agad ang taong ito. Oo. Pinalibutan ng grupo ng matipunong lalaki si Lito. Tumawa si Lito, ibinaba ang kanyang tasa, at tumayo, mukhang kailangan kong i-stretch ng kaunti ang aking mga kalamnan. Ikaw, isang mortal lang, matapang na kumilos. Mamatay ka na lang. Hindi napigilan ng isa sa matipunong lalaki ang sarili at sinuntok si Lito. Ang mga multo, kung tutuusin, ay hindi ordinaryong tao. Martial arts at internal force lang ang alam ng mga ordinaryong mandirigma. Sa labas ng mundo, ang mga ito ay maituturing na mga eksperto, ngunit sa mga mata ni Lito, sila ay walang iba kundi iba. Naghagis siya ng suntok na nagpalipad sa matipunong lalaki. Nang makita ito, ang iba ay nagkukumpulan sa kanya ngunit itinulak sa lupa ni Lito sa ilang mga galaw lamang. Sa pagmamasid sa kanyang mga alipores na gumulong-gulong sa lupa, ang mukha ng Katie wala ay sumailalim sa isang malaking pagbabago. Sinabi niya kay Lito, dapat mayroon kang tapang ng isang oso at apdo ng isang leopardo upang maglakas loob na magbuhat ng kamay sa mga tauhan ni Master Carlo. With that, he struck a pose. Don't blame me for being rude then. Bahagyang nagbago ang mukha ni Pilay nang sabihin niya kay Lito, ang matandang ito ay umabot na raw sa antas ng isang menor de edad na Grandmaster, dapat kang mag-ingat. Hehe, ngayong alam mo na ang level ko, nagsisisi ka na ba? Tanong ng Katie wala na may malamig at mapanuksong ngiti. Casual na tugon ni Lito, walang dapat pagsisihan, lumapit ka lang sa akin. Puno ng pang-aalipusta ang mukha ng Katie wala, kung hindi dahil sa mga walang kwentang kababaihan na ito, ang pakikitungo sa isang basurang mortal na tulad mo ay talagang isang pag-aaksaya ng oras ko, ngunit ayos lang, gagawa ako ng exception para makakilos. Dahil doon, bigla niyang inilunsad ang kanyang sarili pasulong, isang asul na ipoypo ang bumalot sa kanya habang siya ay lumilipad patungo kay Lito na parang isang talam na matalas. Sa isang iglap, ang buong patio ay tinangay ng unos. Nagbago ang mukha ni Feline at patuloy siyang umatras, labis na nagsisisi sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, si Lito ay isa lamang mortal, hindi kayang makipagkompetensya sa isang eksperto mula sa Ghost Tribe. Ikaw ay isang uod na walang kamalayan sa iyong sarili ng kawalang halaga. Para masaksihan ang kapangyarihan ng aking Ghost Tribe bago ka mamatay, ituring mong maswerte ka. Ang mukha ng Katie wala ay puno ng layuning pumatay, na puno ng mapanuksong tawa. Nang makarating ang kanyang pag-atake kay Lito, si Lito ay ganap na tumahimik. Boom! Hinahati ng malakas na shockwave ang mga puno sa kanilang baywang. Gayunpaman, walang bakas ng ngiti sa mukha ng Katie wala. Sa halip, na puno ito ng pagkabigla na unti-unting naipon. Si Lito, na inatake ng malapitan, ay nakatayo pa rin sa lugar, ganap na hindi nasaktan. Kabanata 868. Paano ito magiging posible? Biglang nagbago ang mukha ng mayordomo, nakatatakot na nakatingin kay Lito. Kung ang isang mortal ay dumanas ng gayong pag-atake, matagal na silang naging abo. Ngunit nakatayo pa rin dito ang binata. Isa lang ang ibig sabihin nito, hindi siya mortal. Napangiti si Lito sa matanda, palagi mong inihahalin tulad ang mga mortal sa mga langgam. Ngunit sa aking mortal na mga mata, ikaw ang langgam. Nang matapos siyang magsalita ay ibinaba niya ang palad niya. Naramdaman ng mayordomo ang presyon na katulad ng pagguho ng bundok, at agad na bumungad sa kanya ang halimuyak ng kamatayan. Nanginginig siya. Sa kanyang buhay, ito ang unang pagkakataon na napalapit siya sa kamatayan. Sa sandaling ito, biglang sumulpot si Carlo at iniligtas ang mayordomo. Salamat, Young Master. Gulat na gulat pa rin ang mayordomo. Tumingin si Carlo kay Lito, isang ngiting puno ng interes na naglalaro sa kanyang mga labi, anak, ang lakas mo ay nagulat sa akin. Nagsisimula na akong magkaroon ng interes sa iyo. Sinuri niya si Lito, nagpatuloy sa pagsasalita, hindi ko akalain na ang isang mortal lang ay makakamit ng ganito kalaki. Bihira talaga. Kung susuko ka sa akin, mabibigyan kita ng marangal na katayuan at maaari mong matamasa ang kayamanan at kaluwalhatian mula ngayon. Natawa si Lito sa narinig. Naging matigas ang ekspresyon sa mukha ni Carlo, anong tinatawa-tawa mo? Tumingin sa kanya si Lito, walang pakialam na nagsabi, ano ang halaga ng maharlika? Hey, parang ikaw ang mabait na umiwas sa kabaitang ipinakita sa iyo. Maghintay ka lang.
Kahit sinong manggahas na saktan ako si Carlos Tian, ay haharap sa kahihinatnan. Malamig na sinabi ni Carlos, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagpatay na layunin. Nang makaalis si Carlos at ang kanyang partido, sinabi ni Feline, salamat, ngunit ipinapayo ko sa iyo na umalis ka kaagad. Medyo mapusok ako sa pagdadala sa iyo dito. Natatakot ako na baka hindi ka makakapareha ni Carlo Tian. Napakalakas ba niya? Casual na tanong ni Lito. Tumango si Feline, na may seryosong ekspresyon, siya ang pinakamatalino sa aming lahi ng Tian sa halos 500 taon, ipinanganak na may likas na lakas. Napabuntong hininga si Lito, ipinanganak na may likas na lakas. Talagang kakaiba iyon. Tumango si Feline, natatakot ako na baka hindi kanya kapareha. Hindi yun isang bagay na kailangan mong alalahanin. Tinapik siya sa balikat, tumalikod si Lito at bumalik sa kanyang silid. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Feline, sana ay hindi humantong sa sarili mong pagbagsak ang iyong kataasan. Nang gabing iyon, pagkatapos makatulog si Feline, tahimik na umalis si Lito upang bisitahin ang sagradong templo ng Spirit Clan na matatagpuan sa gitnang tuktok ng bundok. Sa pagpasok sa hangganan, naramdaman niya kaagad ang kakaibang mahiwagang enerhiya ng templo. Gayunpaman, nang marating niya ang paanan ng bundok, nakita niya ang maraming formation setup na itinatag sa buong bundok. Mula sa base hanggang sa tuktok, mayroong libu-libong pormasayon, malaki at maliit. Ang mga pormasyong ito, gayunpaman, ay hindi nagdulot ng anumang hamon para sa kanya. Nang masira ang mga ito, tumungo siya sa sinaunang templo. Nang malapit na niyang marating ang tuktok ng bundok, dumaan siya sa isang lawa. Ang buwan ay namumukadkad ng buo sa oras na iyon, na nagbibigay ng malinaw na tanawin at naririnig niya ang ilang kakaibang ingay mula sa lawa. Dahil sa kuryosidad ay nilapitan niya ito at pinaghiwalay ang mga tambo, tanging ang mga mata ay lumuwa sa gulat. Sa kumikinang na tubig ng lawa, nakita niya ang isang babaeng pilak ang buhok na naliligo. Nakatalikod sa kanya ang babae, kaya hindi niya makita ang mukha nito, ngunit kung tutuusin mula sa kanyang silhouette, napakahusay ng kanyang figure. Isang tingin lang ni Lito bago nagpas siyang magpatuloy ng walang gaanong interes. Gayunpaman, nagkataon, naapakan niya ang isang sanga ng puno. Mapahamak. He cursed under his breath. Ang susunod na segundo, isang pagsabog ng malamig na enerhiya ng espada ang pumutol sa hangin. Nagulat si Lito at nagawa niyang iwasan ito. Nakita niya ang isang slim silver sword na maayos na nakasampay sa puno ng kahoy sa harapan niya. Banal. Ang mga mata ni Lito ay nagkontrata sa pagkabigla. Ito ay isang labis na reaksyon. Para lang sulyap. Wala man lang siyang nakita. Samantala, nakarinig siya ng mga yabag sa likuran niya, at nang lumingon siya, laking gulat niya. Isang napakagandang dilag na may balat na puti nyebe at pilak na buhok, mapupulang labi at mapuputing ngipin ang humakbang sa kanyang harapan. Nakasuot siya ng puting damit na nagbibigay sa bawat anyo ng ethereal na biyaya. Sino ka? Tinitigan ng babaeng may pilak na buhok si Lito, malamig ang tono nito. Isang awkward na ngiti si Lito, sa nakikita mo, lalaki ako. Nagdilim ang ekspresyon ng babae, naghahanap ka ba ng kamatayan? Kinaway-kaway ni Lito ang kanyang mga kamay, nagbibiro ako. Isa lang akong manlalakbay na bumibisita sa iyong ghost clan. Balak kong mamasyal sa gabi, ngunit naligaw ako ng hindi nalalaman, na napadpad dito. Sinusubukan mo bang lokohin ang isang multo? Pumitik siya, itinaas ang kanyang mga kamay at ang pilak na espada ay bumalik sa kanyang pagkakahawak, ang dulo nito ay direktang nakatutok sa lalamunan ni Lito. Ang bundok na ito ay puno ng array, paano ka naligaw ng landas dito? Ano ngayon mo lang nakita? Ang boses ng babae ay may elo, at matalim na parang espada. Hinawakan ni Lito ang kanyang ilong, walang anuman. Wala akong makita na nakatalikod ka sa akin. Napakamatapang. Lalong bumagsak ang mukha ng babae. Sinipa niya ang balat ni Lito. Napahawak si Lito sa kanyang binti, ang kanyang mukha ay lumibot sa sakit. Anong ginagawa mo sa sagradong bundok? Anong balak mo? Magsalita ka. Huwag mo akong tangkaing dayin. Ang espada ng babae ay idiniin sa lalamunan ni Lito. Itinaas ni Lito ang kanyang mga kamay, walang imek na sinabi, I swear, naligaw lang talaga ako. Kung nagsisinungaling ako, hayaang tamaan ako ng isang kidlat. Nang bumagsak ang kanyang mga salita, isang dagandong ng kulog ang umalangaw mula sa kanlurang kalangitan. Nagbago ang kulay ng mukha ni Lito, na nag-iisip, ganito kaya kaepektibo. Tinaasan siya ng kilay ng babae, tinapakan siya para itulak siya sa lupa, at sinabing, wala akong pakialam kung ano ang intensyon mo. Mula ngayon, akin ka na. Oh, ha! Ang nagulat na si Lito ay nakanganga ng husto.
Ganito ba ang lahat ng kababaihan ng Ghost Clan? Para saan ang? Tinanong niya, simula ngayon, alipin na kita. Ano man ang sabihin ko sa iyo, kailangan mong gawin. Sabi ng babae, mayabang na mapaglaro ang tono niya. Nakahinga ng maluwag si Lito, naiintindihan ang kanyang kahulugan. Nag-aalala siya na pilit siyang sasamantalahin ito. Miss, maaari ko bang tanungin ang iyong pangalan, at paano ka napunta sa banal na bundok na ito? Maingat na tanong ni Lito. She rolled her eyes at him, mukhang hindi ka miyembro ng Ghost Clan. Ang pangalan ko ay Aling. Dito ako tumira mula pa noong maliit ako. Na naroon ang aking tahanan. Habang nagsasalita siya, itinuro niya ang templo sa tuktok ng bundok. Kumunat ang noo ni Lito. Talagang nakatira ang babaeng ito sa loob ng templo. Nagtataka niyang tanong, noon ka pa nakatira dito, paano ang mga magulang mo? Nagpout si Aling, wala akong mga magulang, isang master lang. Noon pa man binabantayan ng aking amo ang banal na templo. Pagkatapos niyang mamatay, ako na ang nagbabantay sa templo ngayon. Posible kayang espesyal na karakter ang babaeng ito. Kumuha si Aling ng lubod mula sa kung saan at itinali ito sa palso ni Lito, inakay siya, sumama ka sa akin. Umubo ng awkward si Lito, Batang babae, hindi mo ba naisip na medyo delikado ang pag-uwi ng isang estranghero ng ganito? Lumingon si Aling at tinitigan siya, nakadilat ang malinaw niyang malalaking mata, risky. Anong risky? Maingat na sinabi ni Lito, bueno. Ang ilang taong may masamang hangarin ay maaaring gumawa ng isang bagay na hindi maganda sa iyo. Ano ang mga hindi garang gandang bagay na iyon? Magnanakaw ba sila ng pagkain ko? Itinagilid ni Aling ang kanyang ulo, nagtatanong. Nagulat si Lito. Ano, masyadong inosente ang babaeng ito, di ba? Mukhang hindi pa talaga siya umalis sa lugar na ito sa buong buhay niya. Kaya, dinala ni Aling si Lito sa templo sa tuktok ng bundok. Doon, sa gitna ng malaking templo, nakatayo ang isang itim na jade platform. Sa itaas ng platform ay may nakahover na isang malapit-sized na purple na kristal. Naramdaman ni Lito ang isang napakalakas na espiritual na enerhiya na nagmumula sa kristal. Ito ay isang bihirang pinakamataas na kalidad na espiritual na bato. Sinisikap mong nakawin itong sagradong bato. Pinaikit ni Aling ang kanyang mga mata, tinitigan si Lito. Nagkasala si Lito na hinawakan ang kanyang ilong, hindi. Hey, kung maglakas loob kang nakawin, papatayin kita, kahit alipin kita, hindi ako magpapakita ng awa. Ngumuso si Aling. Tinanong ni Lito, ano ang layunin ng sagradong batong ito? Sinabi ni Aling, ang buong harang ng Ghost Race ay pinananatili ng sagradong batong ito, at ang aking master, at ang mga nauna, lahat ay nagbabantay sa sagradong batong ito. Tumango si Lito, I see. Pagkatapos, medyo natarante siya, ang bundok na ito ay isang banal na bundok, bakit kailangan ng babaeng tulad mo na protektahan ito? Magsasalita pa lang si Aling, may dumagundong na ingay mula sa labas, na sinundan ng malakas na hangin. Sa isang dagandong, isang madugong amoy ang tumagos sa hangin. Nako, nandito na naman ang mga masasamang hayop. Nagbago ang mukha ni Aling, kinuha niya ang pilak na espada, at tumakbo sa pintuan ng banal na templo. Habang naglalakad si Lito, nakita niya na may lumitaw na itim na ambon sa paligid ng lugar. Isang halimaw, na katulad ng isang leon, ang dahan-daang lumabas sa makapal na ulap. Ang halimaw ay 3 metro ang taas, na may mga pangil na kasing haba ng braso ng isang matandang lalaki. Ang dalawang mata nito ay kasing pula ng mga bangilya, mukhang mabangis. Nagtatakang tanong ni Lito, ano ang bagay na ito? Nag-aalalang sinabi ni Aling, noong unang likhain ng Ghost Clan Saint ang hangganang ito, maraming nilalang ang aksidenteng napatay. Dala ng matinding hinanakit, ang mga nilalang na ito ay nagsanay sa loob ng libu-libong taon upang magkaroon ng anyo. Ang tanging hangarin nila ay sirain ang sagradong bato upang ipaghiganti ang kanilang pagkamatay laban sa Ghost Clan. Sinulyapan niya si Lito, ito ang dahilan kung bakit ako nandito. Alipin, umatras ka. Mabilis na tiningnan ni Aling si Lito at sinugod ang kanyang espada. Tumabi si Lito, pinapanood ang gusot na pakikipaglaban ni Aling sa masamang espiritong hayop. Dapat sabihin, ang mga galaw ni Aling ay magaan at kaaya-aya, lubhang sophisticado, pantay na katugma ng sa masamang espiritong hayop. Matapos ang kalahating oras na pakikipaglaban, isang espada ang tumusok sa likod ng masamang espiritong halimaw, dahilan upang ito ay nag-aatubili na umatras. Si Aling, na nasugatan ng masamang aura ng halimaw, ay naging lubhang mahina. Sumuray-suray siya sa bulwagan, ibinoka ang kanyang bibig kay Lito at pagkatapos ay bumagsak sa lupa ng may malakas na kalabog.
Kinabukasan, binuksan ni Aling ang kanyang mga mata at natagpuan ang kanyang sarili na nakahiga sa isang kama. Ang pinakakahanga-hangang bagay ay napagkatapos ng isang matinding pakikipaglaban sa masamang espiritong hayop, karaniwang inaabot siya ng ilang araw upang gumaling. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay gumaling siya ng magdamag. Hindi niya namamalayan, lumingon siya at nakita ang mukha ni Lito, na nakakagulat na nakahiga sa kanya. Bang! Sa sumunod na segundo, pinaalis si Lito sa kama. Si Lito, na nananaginip tungkol sa paglubog ng kanyang mga ngipin sa isang binti ng manok, ay natagpuan na lamang ang kanyang sarili na bigla na lamang nahuhulog. Iminulat niya ang kanyang mga mata, hinimas ang kanyang masakit na puweten, at sinabing, "Girl, anong ginagawa mo?" "Natutulog lang ako." Kumunat ang noo ni Aling, nakaupo na nakakross ang paa sa kama, sinabi niya, "Mukhang nakalimutan mo ang iyong katayuan." Paano matutulog ang isang alipin sa kanyang amo? Mukhang nagulat si Lito, at sumagot, "Hindi ka tumututol sa aking kasarian, ngunit sa aking katayuan bilang isang alipin." "Ano ang mali sa iyong kasarian?" Tanong ni Aling na mukhang naguguluhan. Hindi ba pwedeng magkatabi ang lalaki at babae? Kinakamot ang kanyang baba, isang kislap ng kalokohan ang dumaan sa mga mata ni Lito habang pabiro niyang sinabi, "Oh, hindi mo ba alam? Kapag ang isang babae ay nakipagtalik sa isang lalaki, maaari lamang siyang makisama sa lalaking iyon pagkatapos nito. Bawal siyang makasama ng ibang lalaki." "Talaga?" Mukhang nagdududa si Aling. Mataimtim na tumango si Lito, "Isinusumpa ko sa pamamagitan ng kulog. Kung magsisinungaling ako sa iyo, baka tamaan ako ng kidlat." Hindi pa natatapos ang kanyang mga salita nang biglang kumulog sa di kalayuan. Nagulat, na nauutol si Lito, "Walang kinalaman sa akin ang kulog na iyon." Ngumuso si Aling, bumaba sa kama, at nakayapak, tumungo sa kusina, "Huwag kang ngang nakanganga. Bilasan mo at magpahangin. Oras na para sa almusal." Sa hapagkainan, si Lito ay mukhang hindi nasisiyahan sa mga dahon ng gulay sa kanyang mangkok, "Bakit ako natigil sa mga dahon ng gulay, samantalang ikaw ay may paa ng manok?" Sa katunayan, may tumutulo na matabang paa ng manok sa kamay ni Aling. "Iyon ay dahil ikaw ay isang alipin," sagot ni Aling. Kabanata 869. Little girl, wala ka bang konsensya? Niligtas kita kahapon, at ito ang pinakain mo sa akin. Itinuro ni Lito ang mga dahon ng gulay sa mangkok. Nakagat sa isang mabangong inihaw na binti ng manok, inilibot ni Aling ang kanyang mga mata at sinabi, "Ang alipin ay dapat magkaroon ng kaisipan ng isang alipin. Bilasan mo at kumain," pagkatapos ay tumaga ng kahoy na panggatong. Pagkatapos ng hapunan, pumunta si Lito sa likod bahay para magsibak ng panggatong. Si Aling, nakahiga sa tabi ng isang puno, ay tumingin kay Lito na nagtatrabaho at kontentong nagsabi, "Ang sarap magkaroon ng isang alipin na gagawa ng trabaho." Hindi nakaimik si Lito. Hindi niya pinangarap na pagkatapos umakyat sa Holy Mountain, ang babaeng ito ay talagang tretuhin siya na parang alipin. Hindi nagtagal, lumipas ang isang araw. Sa malalim na gabi, isang makapal na ulap ang muling pumaligid sa banal na templo. Tiningnan ni Aling ang makapal na ulap na may kabigatan sa kanyang mukha, "Ang mga masasamang espiritong hayop ay lumilitaw lamang minsan sa isang buwan, ngayon ay madalas na silang lumitaw, may problema ba sa hanay sa bundok?" Lumingon siya at sinabi kay Lito, "Alipin, manatili ka sa bahay at huwag kang lalabas." Kasabay nito, umalis siya dala ang kanyang pilak na espada, isinara ang pintuan ng templo gamit ang kanyang kamay. Nanatili si Lito sa pangunahing bulwagan, narinig ang dagindong ng masasamang espiritong hayop sa labas, na sinundan ng mga tunog ng labanan. Maya-maya, narinig niya ang sigaw ni Aling. Nanigas ang mukha ni Lito at binuksan niya ang pinto at nakita si Aling na nakahandusay sa lupa na puno ng dugo. Papalapit na ang masamang espiritong hayop, handang kagatin siya. Umalis si Luto sa pangunahing bulwagan at sumigaw, "Hayop, kung gusto mo siyang kainin, lampasan mo muna ako." Itinaas niya ang kanyang kamay, at lumitaw ang Xuanyuan Divine Sword sa kanyang pagkakahawak. Nakita ng halimaw na hayop si Lito at sumabog na may nakakatakot na dagandong. Ang pulang dugo nitong mga mata ay pumutok sa bangis habang sinusundan nito si Lito. Tinulak ni Lito ang Xuanyuan Divine Sword. Umuungol. Tinusok ng Xuanyuan Sword ang katawan ng masasamang hayop. Tila nakilala ang kakilakilabot na katangian ng kanyang kalaban, tumalikod ito at tumakas. Hindi humabol si Lito, sa halip, tumalikod siya at binuhat si Aling. Binuksan ni Aling ang kanyang mga mata at sinabi sa kanya, "Slave, paano ka nakalabas? Delikado, umalis ka na." Naisip ni Lito sa kanyang sarili, ang maliit na batang babae na ito ay maaaring medyo mapagmataas, ngunit siya ay simple at mabait.
Umalis na ang halimaw, hayaan mo muna akong gamutin ang mga sugat mo. Pumasok si Lito sa bulwagan at inanyayahan si Aling na maupo ng naka-cross-legged. Umupo siya sa likod ni Aling, hinubad ang kanyang damit. Nakikita ang isang madugong marka ng kuko ng malinaw na ipinakita sa kanyang malanyebe na jade na likod. Inilabas ni Lito ang pulbos ng gamot, ginamo ang sugat, at binigyan siya ng ilan sa kanyang vital energy. Maya-maya, binuhat niya si Aling sa kama at binantayan siya magdamag. Nang sumikat ang bukang liwayway kinabukasan, bumaba siya sa bundok. Nang makarating siya sa paanan ng bundok ng lahi ng Tiyan, napansin niya ang isang pulutong ng mga tao na humaharang sa paanan ng bundok. Malakas na sumisigaw ang lalaki sa harapan, ibigay mo ang babaeng iyon. Curious na tinanong ni Lito ang katabi niya, ano ang nangyari? Sinabi ng lalaki, ang mga taong ito ay kabilang sa Woklan. Pinaghihinalaan nila si Feline para sa paninira ng rebulto ng kanilang ninuno, at iginigiit nilang ibigay siya ng pangalawang matanda sa kanila. Sa sandaling iyon, naghiwalay ang mga tao, at ang pangalawang matanda, na nakasuot ng puting damit, ay humakbang pasulong. Mula sa Woklan ay lumitaw ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang kanilang pinuno ng angkan na si Molten Wu. Bahagyang yumuko si Molten sa pangalawang elder, napakunot ang noo sa galit at sinabing, Elder Alvin, ang isa sa mga braso mula sa rebulto ng ating ninuno ay nawasak. Nitong mga nakaraang araw, siniraan tayo ni Feline mula sa iyong angkan sa pamamagitan ng pagbibintang sa amin ng pagkidnap kay Tikong. Kaya naman, pinaghihinalaan namin na siya ang may pananagutan. Ang pangalawang matanda ay tumugon, mayroon ka bang anumang patunay? Sa puntong iyon, isang babae ang humakbang at nagsabi, kagabi nakita ko si Feline na pababa ng burol patungo sa Woklan. Nang marinig ito, nagliwanag ang mukha ng lahat. Isang malamig na nguso si Molten, mayroon tayong parehong mga saksi at pisikal na ebidensya. Sinira ng babaeng iyon ang rebulto ng aming ninuno. Paano ko siya bibitawan? Ibigay mo siya. Ang pangalawang matanda ay nagkunwaring bumantong hininga at inutusan ang kanyang mga nasasakupan, dalhin si Feline dito. Hindi nagtagal, dinala si Feline. Nang malaman ng buong kwento, galit na pinabulaanan ni Feline, wala akong sinira na estatwa, itigil ang paghahagis ng mga walang basang akusasyon. Ngumisi si Molten, sa parehong mga nakasaksi at ebidensya, gusto mo pa ring tanggihan. Nagkunwaring panghihinayang ang pangalawang matanda at umiling, Feline, hindi sa ayaw kung tulungan ka. Ang rebulto ng ninuno ay sagrado. Ang pagsira sa sagrado, nararapat kang parusahan. Sa gilid, ipinakita ni Carlo ang isang masasamang ngiti at bumulong, ang mga tumatawid sa akin ay hindi magkakaroon ng magandang wakas. Hindi nagtagal, itinali ng mga tribesmen ng Woklan si Feline sa isang poste na bato, pinalibutan siya ng kahoy na panggatong sa kanyang paanan. Kumunat ang noo ni Lito, para lang masira ang isang estatwa, gusto nila siyang sunugin ng buhay. Sabi ng katabi nila, ang rebulto ng ninuno ay hindi isang ordinaryong bagay, ito ay isang panuntunan. Bumulong si Lito sa mahinang boses, wala sa panuntunan. Sa oras na si Molten, na may hawak na sulo, ay magpapasiklab na, si Lito ay humakbang at nagsabi, tigil. Nang makita si Lito, sumimangot si Molten at nagtanong, sino ka? Nakaturo kay Feline, walang pakialam na tumugon si Lito, hindi mo kailangang mag-alala kung sino ako, itong babaeng ito, walang sino man ang pinahihintulutang hawakan. Lalong kumunat ang noo ni Molten, galit siyang tumahol, ano ang halaga mo? How dare you speak to me in such tone? Lahat ng mata ay napunta kay Lito. Based on his attire and grooming, parang hindi siya sa atin, from the Ghost Tribe. Maaaring ilang hamak na karaniwang tao ang sumilip mula sa labas. Sa sandaling iyon, isang lalaking nagngangalang Carlo ang humakbang pasulong, na nagmumungkahi ng malisyosong, hindi mo pa rin ba alam? Ang lalaking ito ay dinala ni Feline. Isang dayuhan. Nang marinig ito, napanganga ang mga tao sa pagtataka. Nagdala talaga siya ng outsider ng walang permiso, grabeng kasalanan iyon. Malamig na tumawa si Molten, mukhang napakabigat ng krimen ng babaeng ito, at ang batang ito ay sasailalim din sa parusang apoy. Pagkasabi nito, inutusan niya ang kanyang mga tauhan, itali mo rin ang batang ito. Gayunpaman, hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon ang mga lalaking iyon na hawakan si Lito, tinaboy niya sila ng hampas ng palad. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Molten, galit niyang sinabi, napakalakas ng loob. Naglakas loob kang suwayan ang utos ko. Itinago ni Lito ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, nagsasalita sa isang mahinahon at tinipon na paraan, ang isang estatwa ng ninuno, ay isang patay na bagay. Para sa isang patay na bagay, handa kang magsakripisyo ng dalawang buhay na tao. Ito ba ang paraan ng iyong angkan ng aswang, Barbarica at Bastos?
Ikaw na walang alam, ano ang alam mo? Alam mo ba kung gaano kahalaga ang rebulto ng ninuno? Malungkot na sagot ni Molten Wu. Paano malalaman ng isang tagalabas na tulad niya? Nagsalita si Carlo Tian na hindi maiwasang pukawin ang kaldero. Sinabi niya kay Lito, ang estatwa ng ninuno ay inukit mula sa napakabihirang gold wires kay Cedar. Huwag pansinin ang makasaysayang halaga nito, ang troso lang mismo, ay matatagpuan lamang sa banal na bundok ng angkan ng mga aswang, isang lugar na hindi pinapayagan ng lahat na tapakan. Nang marinig ito, nagulat si Lito at sinabing, ang banal na bundok lang, makukuha ko. Nang marinig ito, natigilan muna ang lahat, pagkatapos ay humagalpak ng tawa. Napailing na lang si Molten Wu, hindi talaga alam ng taong ito kung gaano kalayo ang langit sa lupa. Ang banal na bundok ay puno ng hindi mabilang na mga pormasayon. Maaaring mawala ang kanyang buhay sa sandaling pumasok siya. Nagsalita si Carlo na may nakakalokong ngiti sa kanyang mukha, lahat, may ideya ako. Dahil sa tingin niya ay hindi malaking bagay ang pagpunta sa Holy Mountain, bakit hindi niya hayaang kunin ang gold wires kay Cedar? Nang walang anumang pag-aalinlangan, tumango si Lito, sige, ngunit hayaan mo akong linawin ang isang bagay. Kung ibabalik ko ang bagay sa loob ng 3 oras, kailangan ninyong ihinto ang mga akusasyon laban kay Feline. Bagamat walang pag-asa si Molten sa kanyang puso, naisip niya na hindi masasaktan na hayaan ang batang ito na subukan. Worst case scenario, mamamatay siya sa Holy Mountain. Deal? Sumasang-ayon ako sa iyong mga tuntunin. Tumango si Molten, bagamat nananatili ang pagdududa sa kanyang ekspresyon. Lito. Tumingin si Feline kay Lito, puno ng komplikado ang kanyang mukha. Binigyan siya ni Lito ng nakakapanatag ng ngiti, huwag kang mag-alala, babalik ako kaagad. Pagkasabi noon, tumalikod siya at nagsimulang maglakad patungo sa direksyon ng sagradong bundok. Sa pagtingin sa silwete ni Lito, ginisya ni Carlo Tian, napakatanga, sa pintuan ng kamatayan ngunit lubos na nakakalimutan ito. Sumulyap si Elder Alvin kay Carlo, at mahinang ngumisi, tinutulungan tayo ng langit. Bumalik si Lito sa Sacred Mountain, at pamilyar na bumalik sa Sacred Hall. Pagbalik sa kanyang kwarto, nalaman niyang wala si Aling sa kama. Tatalikod na sana siya para hanapin siya, biglang may sumulpot na figure mula sa isang sulok at humarap sa kanya. Humiga sa kanya si Aling at galit na umungol sa kanya, saan ka tumakbo, alipin? Hindi ka na namumutol ng kahoy o nag-iigib ng tubig. Talagang wala ka sa linya. Hehe, bumili ako ng breakfast mo. Inilabas ni Lito ang isang mamantika na pakete ng papel mula sa kanyang dibdib. Pagbukas niya, nasa loob nito ang masarap na inihaw na manok. Agad na kuminang ang mga mata ni Aling, wow, roasted chicken. Nang matapos ang kanyang mga salita, mabilis niyang hinablot ang inihaw na manok at nagsimulang kumain ng may malalaking kagat. Habang si Aling ay nakatutok pa rin sa kanyang kalahating kinain na inihaw na manok, sinamantala ni Lito ang pagkakataong magtanong, Boss, kung isa sa alang-alang ko na binili ko ang inihaw na manok, maaari ba akong magtanong sa iyo? Si Aling, hawak pa rin ang inihaw na manok, ay tumingin sa kanya sa gilid ng kanyang mapusyaw na asul na mga mata, magsalita ka. Maingat na sinabi ni Lito, narinig mo na ba ang golden threads kay Cedar? Akala ko noong una ay mapupukaw ng komentong ito ang hinala ni Aling, gayunpaman, tumugon si Aling sa medyo casual na tono, oh, Phoebe Zenan, syempre nakita ko na. Nakita mo na rin. Lumingon si Lito para tumingin, saan? Naglakad si Aling patungo sa likod bahay, si Lito ay sumunod na malapit sa likuran. Itinuro ni Aling ang isang tumpok ng kahoy na panggatong na inihahanda, at sinabing, ayan. Puno na rin ang burol sa likod, hindi natin pwedeng putulin lahat. Kung gusto mo, huwag kang mag-atubiling kunin. Bamuka ang bibig ni Lito, nilabanan niya ang pananabik na magsaya sa pananabik. Hinding-hindi ito mapanaginipan ng mga tao mula sa tribong multo, ang Phoebe Zenon na inaasam-asam at inakala nilang mahalaga ay talagang ginagamit na panggatong sa banal na bundok. Sinamantala ang pagkahumaling ni Aling sa inihaw na manok, tumakbo si Lito sa likod na burol at binuhat ang isang malaking puno ng Phoebe Zenon na nangangailangan ng 2 tao na yakapin ito, at dinala ito pababa ng bundok. Sa ibaba ng bundok, 1 oras nang naghihintay ang lahat. Bakit tayo nag-aaksaya ng oras, hindi na siguro makakabalik ng buhay ang lalaking iyon. Nagkibit-balikat si Carlo Tian. Malamig na ngumuso si Molten Wu, bagaman totoo ang sinasabi mo, nangako akong hihintayin ko siya ng 3 oras. Paano ko babalikan ang sinabi ko? Umiling si Carlo, puno ng paghamak ang mukha, kung maibabalik niya ang Phoebe Zenon, kakainin ko ang putik. Pagkahulog pa lang ng huling salita, may tumuro sa direksyon ng banal na bundok at napabuntong hininga,
He's back. Sabay-sabay na ibinaling ng lahat ang tingin sa banal na bundok. Sa di kalayuan, makikita si Lito na may isang napakalaking puno na nakasabit sa kanyang balikat, patuloy na naglalakad patungo sa kanila. Hindi nawala ang pang-aalipusta sa mukha ni Carlo habang ngumuso, imposible iyon, tiyak na hindi siya umabot sa taas, malamang na pinutol niya ang anumang random na puno para dayin tayo. Malamig na sagot ni Molten, nakapag-ingat na ako, at naghanda ng isang propesyonal na karpintero para dito. Nahadjep ng mata niya ang isang matandang lalaki na nakatayo sa malapit, sinenyasan siyang pumunta at tingnan. Tumango ang matanda bilang pag-unawa, at naglakad. Lumapit si Lito sa kanila, pagkatapos ay sa isang mabilis na paggalaw ng kanyang kamay, ang higanting puno ay bumagsak sa lupa ng may malakas na kalabog. Lumapit ang matandang karpintero sa puno, umikot ito ng ilang beses, pinagmasdan itong mabuti habang inilapit ang mukha sa puno, sinisinghot ang mga dahon at ninunguya pa ang isa. Biglang nanlaki ang mga mata niya sa gulat, napabuntong hininga siya, ito. Ito talaga ang Golden Thread PB3. Napakalaki. Himala ito. Himala talaga. Sigurado ka ba? Nanlaki ang mga mata ni Molten sa pagtataka. Kung isa talaga itong Golden Thread PB3, masasabing ito ang pinakamalaking nakita nila, halos hindi makalkula ang halaga nito. Tumango ang matandang karpintero, nanginginig ang kanyang boses sa ganap na katiyakan, sigurado ako, ito ay talagang isang tunay na Golden Thread PB3. Kabanata 870. Sa sandaling ito, ang mga mukhang pinakamasama ay si Carlo at ang pangalawang elder. Hindi pa rin nila mapaniwalaan ang sarili nila na makukuha talaga ni Lito ang Golden Silk Sky Phoebe mula sa Sacred Mountain at nakaligtas. Tumingin si Lito kay Carlo, nanunuya, palagay ko narinig ko lang ang isang tao na nagsabi, kung maibabalik ko ang Golden Silk Sky Phoebe, kakainin niya ang putik. Ang iba ay hindi sinasadyang ibinaling ang kanilang tingin kay Carlo. Nawalan lang ng mukha si Carlo, naglabas ng masasakit na salita kay Lito, bata, maswerte ka lang sa pagkakataong ito. Hindi na magiging pareho sa susunod. With that, umalis na siya ng galit. Pagkatapos ay bumaling si Lito kay Molten Wu, Elder Wu, ibinalik ko ang Golden Silk Sky Phoebe, maaari ba nating tuparin ang pangako ngayon? Nakatanggap si Molten ng napakamahal na bagay at tuwang-tuwa, mabilis na nag-utos, mga tauhan, palayain ang babaeng iyon. Nagbago ang kulay ng mukha ng pangalawang elder, si Elder Wu, napakadali niyang pinakawalan, hindi ba medyo nagmamadali? Mabilis. Ang desisyon ba ng Wu clan natin ay nangangailangan ng interference ng Tian clan mo? Nagdilim ang mukha ni Molten, mukhang hindi nasisiyahan sa pangalawang elder. Sa kasalukuyan, ang sangay ng Tian clan ang pinakamahina sa apat na sangay. Ang kapangyarihan ng sangay ng Wu clan ay nalampasan ang kapangyarihan ng sangay ng Tian clan. Ang pangalawang elder ay hindi nang ahas na magsalita ng anupaman, ang kanyang pinaghirapang plano ay nabigo, kailangan lang niyang lunukan ang kanyang pagmamataas. Bago umalis, binigyan niya ng masamang tingin si Lito. Matapos makalas, si Feline ay lumapit kay Lito, puno ng pasasalamat ang kanyang mga mata, ito na ang pangalawang beses na nailigtas mo ako, Lito. Ang utang ko sa iyo ay patuloy na nakatambak. Tumawa si Lito, huwag mag-alala, ito ay isang pirasong cake lang. Dude, tumigil ka sa pagbibiro. Umiling si Feline, ang Golden Nunwood ay isang pambihirang kayamanan, sigurado akong marami kang pinaghirapan para makuha ito sa Sacred Mountain. Napabuntong hininga si Lito sa kanyang puso. Gusto talaga niyang sabihin sa kanya na ang Golden Nunwood ay nasa buong banal na bundok at hindi siya nagdusa ng husto. Gayunpaman, kung sasabihin niya iyon, hindi pa rin siya maniniwala. Sa sandaling iyon, napansin ni Lito na maraming tao ang nag-aayos ng entablado sa plaza. Naiilawan ito ng mga ilaw at dekorasyon sa lahat ng dako. Nagtataka niyang tanong, anong nangyayari? May kompetisyon dito. Feline nodded her head, bukas ay ang Ghost Tribe Festival na nangyayari isang beses kada 5 taon. Maraming malalakas na kabataan mula sa Ghost Tribe ang nakikipagkompetensya sa isa't isa. May hindi nakasulat na tuntunin na ang kampyon ay magiging tagapagmana ng sangay ng tribo. Bahagyang tumawa si Lito, I see. Kinabukasan, opisyal na nagsimula ang Ghost Tribe Festival. Hindi nakadalo si Feline dahil sa pagkawala ni Tikong Tian, sa halip, si Lito ang pumuntang mag-isa. Bago umalis, espesyal siyang nagbihis ng mga damit na may taglay na insignia ng pamilyang Tian. Pagkatapos ay nagbago ang kanyang mukha at nakipaghalo sa karamihan. Paglabas pa lang niya ng pinto ay narinig niya ang boses ng isang babae sa likod niya, Hoy, ikaw dyan, tumigil ka. Sa paglingon ni Lito, nakita niya ang isang dalaga. Ang kanyang hitsura ay karaniwan, ngunit ang kanyang pananamit ay marangya, at ang kanyang mga kilay ay nagliliwanag ng pagmamataas.
Casual na nagtanong si Lito, ano ang gusto mo? Nagbago ang mukha ng babae, at tinuro niya ang sarili, kilala mo ba kung sino ako? You dare not to bow in my presence. Sumulyap si Lito sa kanya at sumagot, hindi, ayoko. Bastos. Iginala ng dalaga ang kanyang mga mata, hayaan mong linawin ko ito para sa iyo, ang pangalan ko ay Zenny Tian. Tumaas ang isang kilay ni Lito, Zenny Tian, parang baboy na lumilipad sa langit. Bakit ang daldal mo? Hindi makapaniwala na sa wakas ay may nabangga ako, at isa itong walang isip. Malungkot na nagsalita si Zenny sa kanyang sarili, sumisigaw kay Lito, makinig kang mabuti, ako, ang binibini, ang magiging pinuno ng angkan ng lahi ng Tian, ang nakababatang kapatid na babae ni Carlo Tian. Kumunat ang noo ni Lito, sa pagkakaalam ko, ang kasalukuyang kahalili ay si Tikong Tian. Napabuntong hininga si Zenny, walang nakakaalam kung si Tikong ay patay o buhay. Baka patay na siya. Kung gayon, hindi ba ang kapatid ko? Tinuro niya si Lito, ikaw, tulungan mo akong dalhin ang mga bag ko. Napatingin siya sa tambak ng mga shopping bag sa tabi niya. Mahinahong sinabi ni Lito, abala ako. Nagbago ang mukha ni Zenny, galit na sinabi niya, paano mo susuwayin ang utos ko, kapag nalaman ng kapatid ko, masusunog ka sa tulos. Hey! Wala siyang lakas ng loob. Napangisi si Lito. Ano sa tingin mo, nangangahas kang magsalita ng ganyan sa kapatid ko? Hindi ka bibitawan. Itinaas ni Zenny ang kanyang kamay, naglalayong sampelan ang mukha ni Lito. Sa sumunod na segundo, hinawakan ang kanyang palso. Sa pagindayog mula sa kamay ni Lito, si Zenny ay napatumba sa lupa. Sa sandaling iyon, dalawang bodyguard ang lumapit at nagtanong, Miss, anong nangyari? Nakaupo sa lupa, bumulong si Zenny, kayong dalawa ay walang kabuluhan, bakit ngayon lang kayo dumating? Halos mabyuli ako sa isang kaawa-awang kalagayan. Paumanhin, Miss. Napayuko ang mga bodyguard. Itinuro ni Zenny si Lito, na nagdidikta, patayin ang taong ito para sa akin. Malamig na sinabi ni Lito, kailangan ba talaga ng puwersa? Malamig na ngumuso si Zenny, ano, natatakot ka ba? Lumuhad ka at humingi ng awa, at baka iligtas ko ang buhay mo na parang aso. Pagkatapos ay pinag-cruise niya ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib, isang mapangahas na tingin sa kanyang mukha habang hinihintay niyang lumuhad si Lito sa kanyang harapan. Ngunit habang naglalakad si Lito, bago nagkaroon ng pagkakataon si Zenny na mag-react, isang malutong na sampal ang damapo sa kanyang mukha. You dare to hit me. Napahawak si Zenny sa kanyang mukha, nauutal sa hindi makapaniwala. Dapat pansinin na sa pamilyang Tian, siya ay itinuturing na tuktok ng pyramid. Kung hindi siya nasisiyahan sa isang bagay, ang isang simpleng pangungusap ay maaaring magpadala sa isang ordinaryong tao sa kanilang kamatayan. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda, hindi pa siya tinamaan. Pabayaan ng isang mababang uri ng tao na hindi pa niya nakilala. Tiningnan ni Lito ang gulat na ekspresyon ni Zenny at nagpakawala ng malamig na tawa, tama, sinaktan kita. Bago ba ito sa iyo? Gusto mo ng isa pa? Sabi nito, humarap ulit ito sa kanya. Tinamaan si Zenny sa punto na patuloy siyang umatras, natulala. Medyo takot din ang dalawang bodyguard na iyon. Hindi nila inaasahan na may isang taong walang takot. Young man, how dare you hit the young lady? You are asking for death. Napaungol sila sa galit. Umiling si Lito, masikip ang schedule ko, huwag tayong mag-aksaya ng oras. Pagkasabi nito, bigla siyang gumalaw sa hindi kapani-paniwalang bilis, na humarap sa kanila. Bang, bang. Sinabayan ng dalawang matamlay na helanghing, ang dalawang bodyguard ay tinamaan sa dibdib at malakas na nontog sa dingding. Lumapit si Lito kay Zenny, kinunot ang gilid ng kanyang bibig at sinabing, may gusto ka pa bang sabihin? Natakot si Zenny. Naniniwala pa nga siya na kapag nasabi niya ang isang maling salita, baka patayin siya ng lalaking nasa harapan niya. No. Wala, nauutol na sabi ni Zenny na may malakas na tumitibok na puso. Magaling. Sa malamig na sulyap kay Zenny, tumalikod si Lito at naglakad palayo. Sa sandaling umalis si Lito, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Zenny, nanginginig sa galit, at sumigaw, kayong dalawa ay napakasayang ng espasyo. Ano ang silbi niyo sa akin kung hindi mo magawa ang kahit kay-titing na pagsisiyasat? Pumunta at alamin kung sino ang taong ito. Kapag nahanap ko na siya, sisiguraduhin kong magdaranas siya ng isang kakilakilabot na kamatayan. Yes, miss. We are on it. Nagmamadaling umalis ang mga bodyguard. Dumating si Lito sa isang malaking parisukat pababa ng burol.
Hindi pa formal na nagsisimula ang kasiyahan, kaya sari-saring mga pagtatanghal ng kanta at sayaw ang nagaganap sa paligid, bukod pa sa mga tindera na nagbebenta ng mga paninda. Ang plaza ay abala sa mga tao sa lahat ng edad, kapwa lalaki at babae, lahat ay nagtipon para sa libangan. Isang grupo ng mga bata ang masayang naglalaro sa mga lansangan. Biglang, sa gitna ng ingay ng mga tao, ang agarang tunog ng mga paa ng kabayo ay maririnig. Isang lalaki ang nakitang tumatakbo patungo sa pagtitipon na nasa ibabaw ng isang kabayong pula. Ang grupo ng mga bata ay hindi makaalis sa oras, at tila sila ay tatamaan. Ang mga sigaw ng mga bata ay sumalungat sa hiyawan ng mga kababaihan, na lumikha ng isang cacophony. Sa ilang sandali, humakbang si Lito at itinusok ang isang pilak na karayom sa forehoof ng kabayo. Sa sakit, ang kabayo ay napaungol ng malakas, lumihis sa ibang direksyon, at nahulog sa lupa. Ang lalaking nakasakay sa kabayo ay walang kabuluhang bumagsak. Ang mga taong katulad niya ay ang pinakamasama. Napakaraming tao sa paligid, at siya ay nakasakay sa isang kabayo. Eksakto, paano kung may masaktan? Wala siyang sense of morality. Itinuro ng karamihan ang lalaki at inilabas ang kanilang mga hinaing. Ang lalaki ay nakaramdam ng kahihiyan, na itinaas ang kanyang letigo sa galit. Silence. Ako si Kai Shanson, sinong maglakas loob na magsalita pa. Nang marinig ang pangalan ni Kai Shanson, natahimik ang karamihan. Kamakailan lamang ay kinuha ni Kai Shan ang posisyon ng pinuno ng Sun Clan, na kilalang kilala sa kanyang walang awa na karakter at pambihirang kasanayan sa martial arts, na kilala sa pagpatay sa mga salungatan. Lumapit si Kai Shan sa dalawang bata at malamig na binibigkas, kayong dalawang maliliit na hayop, na sugatan ng bagong nakuha kong mahalagang kabayo dahil sa inyo. Hindi sapat ang kamatayan para bayaran ang inyong mga maling gawain. Dahil doon, inihampas niya ang kanyang letigo, handang hampasin sila. Ang ina ng mga bata ay sumugod, pinagtanggol ang kanyang mga anak, nagsusumamo, pakiusap, maawa ka, iligtas mo ang aking mga anak. Tumawa ng nakakatakot si Kai Shan, kayong mga hamak na nilalang, wala kayong karapatang magmakaawa. Dahil ang mga matatanda ay naghahanap din ng kamatayan, ibibigay ko sa inyo ang inyong hiling. With that, handa na siyang ibaba ang makapal niyang letigo. Hinawakan ng babae ang kanyang mga anak, tahimik na umaagos ang mga luha sa kanyang mukha, naghihintay sa hindi maiiwasang kamatayan. Sa panunood ng eksenang ito, nakita ni Lito na kumukulo ang kanyang dugo, malapit ng mamagitan. Nang akmang kikilos na siya, kumislap ang isang bahid ng gintong liwanag, na pinutol ang letigo ni Kai Shan sa dalawang bahagi. Leader ng Sun Clan, leader ka at binubuli mo ang mga babae at bata. Hindi ka ba nahihiya? Isang malakas na boses ng babae ang umalangaw-ngaw. Lumingon si Lito sa boses at nakita ang isang matangkad na babae na nakasuot ng gintong baluti, may hawak na sibat, ang kanyang buhok ay nakatali sa isang mataas na nakapusod, humahakbang pasulong. Nang makita ang babaeng ito, napabuntong hininga ang isang dumaan, si Miss Lani Rong. Ang babaeng ito na nagngangalang Lani Rong ay walang iba kundi ang tagapagmana ng Rong Clan, si Lani Rong. Tumingin si Kai Shan kay Lani at malamig na sinabi, ang Sun Clan at ang Rong Clan ay palaging nag-iisa. Bakit kailangang makialam si Miss Rong sa aking negosyo? Bahagyang tumawa si Lani, ang pananakit sa inosente ay hindi katanggap-tanggap sa akin. Kung iyan ang gawain mo, kung gayon makikialam ako sa lahat ng paraan. Titingnan namin kung kwalipikado ka na gawin iyon. Ganti ni Kai Shan. Sa isang malamig na tawa, hinugot ni Kai Shan ang dalawang malalaking palakol mula sa kanyang likuran, lumundag ng ilang metro sa hangin upang hampasin si Lani. Mahusay na umiwas si Lani, tumulak pasulong gamit ang kanyang ginintoang sibat, nahuli si Kai Shan na hindi nakabantay. Ilang dosenang galaw lang ang kinailangan bago nakita ni Kai Shan ang sarili sa isang dehado, patuloy na umaatres. Sa huli, sa isang hampas ng kanyang sibat, pinalipad ni Lani ang higanteng palakol ni Kai Shan. Nagdilim ang mukha ni Kai Shan habang umuungol sa mahinang boses, Lani, itong kahihiyan na ibinigay mo sa akin ngayon, hindi ko malilimutan. Nakangiting sagot ni Lani, good to know. Malamig na ngumuso si Kai Shan at umalis kasama ang kanyang kabayo. Lumapit si Lani sa babae at sa bata, tinulungan silang tumayo, at tinanong, ayos lang ba kayo? Lumuhad ang babae at paulit-ulit na yumuko, salamat sa pagligtas sa amin, Miss Rong. Paulit-ulit na winuwagayway ni Lani Rong ang kanyang mga kamay, namumula na nagsasabing, hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Nang makitang ayos na ang lahat, tumalikod si Lito para umalis. Noon lang, narinig niya ang boses ni Lani Rong mula sa likuran, hoy, ang iyong mga pilak na karayom ang nagpahinto sa kabayo ni Kai Shanson kanina, hindi ba?